So official na nga mga boss na nilabas ngayong araw ang bagong format dito nga ng 2025 NBA All-Star. Ito nga mga boss, ang naging reaction dyan dito nga ni Kevin Durant patungkol nga dito. Ano nga bang mga nakasaad dito nga sa bagong format ng NBA All-Star? Gaano nga ba kalaki ang kanilang binago at gaano nga ba ito makaka-apekto sa viewership ng NBA? Tara't pag-usapan natin yan. So una sa lahat mga boss, bakit nga ba sinusubukan ng NBA ngayon na baguhin yung traditional format na East versus West ito nga sa NBA All-Star? Sa pinakamatinding dahilan yan mga boss dahil unti-unti na nga bumabagsak ang viewership ng NBA All-Star Game since 2003 up to 2024. Titignan kasi natin tong 2003 mga boss ay umaabot pa sa 10.8 million views ang NBA All-Star. So, habang lumilipas nga ang panahon mga boss ay kitang-kita naman na pababa ng pababa ang views nito nga ng NBA All-Star. Yung pinakamababa nito ay 4.6 million nitong 2023. Medyo tumaas nga lang to nitong 2024 with 5.5 million views. Pero kitang-kita naman na pa-decline niya talaga ang viewership. Kaya ngayong araw mga boss ay naglabas na nga ng bagong format etong NBA para sa next year. Gaganapin mga boss sa San Francisco Bay Area sa Chase Center, ang court ng Golden State Warriors mga boss. At hindi lang yan mga boss, instead kasi na one game lang yung mangyayari kagaya ng traditional format na East versus West. Parang magiging mini tournament na ngayon with 4 teams and 3 games. So ganito yan mga boss, sa game 1 ay 2 teams ang maglalaban. Yung game 2, yung natitirang 2 teams ay maglalaban din. Sa game 3 naman yung championship, yung 2 winning teams from game 1 at game 2, sila naman yung maghaharap dito. At yung pinaka-twist dito mga boss ay first to 40 points lang ang kailangan para manalo per game. Expect natin mga boss na magiging super intense ang magiging laban na to. Nagtataka ka kung paano i-divide ang mga players. Well, magkakaroon ng 4 na teams. 3 teams ang bubuoy ng NBA All-Star na kung saan magiging team GM etong sila Charles Barkley, Shaquille O'Neal and Kenny Smith. Ang mga magiging pangalan nga dyan ng teams ay Team Charles, Team Shaq, and Team Kenny. 24 NBA All-Star selections ay hahatiin nga into 3 teams. Live na live yan mga boss sa TNT sa February 6 bago nga ang double-header games nila. Kung nagtataka ka kung nasaan yung ika-4 na team, eto naman ang twist mga boss, ang pang-4 na team ay manggagaling sa Castrol Rising Stars. Yung annual game na tampok yung mga rookies, sophomores at G-League standouts. So kung sino yung mananalo dito mga boss sa Rising Star Games sa February 14, yung hahawakan nga dito ng GM na si Candace Parker. Mga boss, basically ganyan lang ang bagong format ngayon ng NBA All-Star. Alis lang talaga nila yung traditional East and West format. Dahil dyan mga boss, ayon dito sa nag-interview patungkol kay Kevin Durant, ayaw niya nga daw itong bagong format ng NBA All-Star. Gusto niya pa nga daw yung traditional na East versus West format. Pagkadagdagan na nga lang daw ng intense nitong magiging laban. So ayon dito kay KD ay tignan na lang daw natin ng mga boss kung ano yung mangyayari. Daw kasi ay mali siya at magiging maganda ngayong kalalabasan.